I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Isang makabuluhang inisyatiba kasama ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Palayan dito sa Nueva Ecija. Matutunghayan natin ang personal na pagpunta ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masaksihan ang pamimigay ng 10 kilong bigas ng isa sa 100 benepisyaryo. Kasabay nito ang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo dito sa lungsod. Ako po si Liza Agudo mula sa Radio Television Malacanang at tayo po ay live mula sa Farmers Plaza dito sa Palayan City. Mapapanood niyo po kami dito sa Facebook at YouTube channels ng Radio Television Malacanang at Presidential Communication Office. Makikita niyo po mainit na sinalubong ng mga lokal na opisyal at barangay captains sa pamumuno po ni Mayor Viandre Cuevas ang pagdating ng ating Pangulo dito sa Farmers Plaza. Bago po man po dumating ang Pangulo, naibalita na po sa ating mga barangay captains at mga opisyales na bukod po sa pagdalaw ng ating Pangulo dito sa Palayan ay makakatanggap po sila ng 200,000 pesos mula sa Social Civic Project Funds para magamit sa kanilang mga educational assistance at development initiatives. So makita po natin na nakikipag-interact po ang ating Pangulo dito sa mga barangay captains na makakatanggap nga po ng 200,000 pesos na funds mula sa Social Civic Project Fund. Base nga po sa mga interviews natin kanina sa ating mga barangay captains, gagamitin daw po nila itong itong fund na to sa mga projects nila tulad ng scholarship sa mga college student and mga farmer market roads. Nasabi nga po nila na malaki nga pong tulong itong 200,000 pesos fund sa kanila dahil nga po maliit lang din po yung natatanggap nilang mga honoraryo na ginagamit nila sa kanilang mga barangay. Malaking tulong lalo na sa kanilang mga students nga daw dahil nga daw po nahihirapan itong mga college students nila sa barangay na makakuha ng mga scholarship assistance lalo na itong mga graduating na. So malaking tulong daw po yung 200,000 para sa mga graduating students ng kanilang mga barangay. Pagdating naman po sa mga farm to market roads nila, magagamit daw po yung 200,000 sa mga CCTVs, sa street lights, at syempre sa pagpapatag ng mga daan para po maging madali daw po yung pag-transfer ng mga products nila mula sa kanilang mga barangay patungo po sa mga palengke o sa mga pamilihan na pwede nilang paglagyan nitong mga produkto nila. Ayan nga po, para po sa mga barangay captains natin dito sa Palayan, magiging malaking tulong para sa kanila itong 200,000 pesos funds na ibibigay galing sa Social Civic Projects Funds. Kaya maya-maya po matutunghayan po ng ating Pangulo itong pamimigay naman po ng 10 kilong sako ng bigas para sa ating mga sa iba't ibang vendors. Malaking bagay po ito lalo ngayon na ramdam nga po nitong mga magsasaka, ang pagtaas ng presyo ng bilihin at krudo. Kaya naman layunin ng programa na magbigay ng agarang ginhawa kahit sa simpleng paraan tulad ng bigas at siguradong makatulong sa pang-araw-araw na pagkain ng bawat pamilya. Katuwang po yung lokal na pamahalaan ng Palayan sa pamamagitan po ng ganitong programa, mas inilalapit sa ating mga kababayan ang agarang tulong at serbisyong pangkabuhayan. Ayan po, makikita po natin na sisimulan na ang pamimigay ng 10 kilong bigas dito sa 100 benepisyaryo na dito sa Palayan. At para po mas maintindihan pa natin ang mga programang ito at kung paano makikinabang ang mga taga-Palayan, kasama po natin ngayon si Mr. Marvin Ray Abunan mula sa lokal na pamahalaan. Mabuhay po sa ating lahat ng mga nanonood po sa ating RTVM at maligayang pagdating lalong-lalo na po sa ating Pangulo dito po sa mapagkumbabang lungsod ng Palayan, ang kabisera ng lalawigan ng Nueva Ecija. Sir, nakita po natin na ito nga po may itong mga 10 kilong bigas na ipamimigay ngayon. Ano po ba yung direktiba ng ating Pangulo at bakit ito mahalaga para sa inyong lungsod?
Alam niyo po, ang direktiba po ng ating Pangulo ay tiyakin na may agarang tulong pagkain ang bawat pamilyang nangangailangan sa pamamagitan ng LGSF o yung tinatawag nating Local Government Support Fund. Layunin nito na matulungan ang mga LGU na mabilis na makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga constituents, lalo na sa panahon ng pagtaas ng presyo, yung mga pandaigdigang hamon ba o yung crisis natin ngayon. Dito po sa Palayan, bahagi ng LGSF GEF Fund na nagkakahalaga ng 5 million pesos ang inilaan para sa pamimigay ng bigas. Kasama rin dito yung mga programang Uplift Response Network sa ilalim ng Executive Order 110 Series of 2026 at yung Supplementary Feeding Program na may pondong 2.7 million pesos. Sir, ito po bang mga produkto na naka-display dito ngayon at itong bigas mismo, saan po ba nanggagaling itong mga, ito sir? Alam mo, Ma'am Liza, yung bigas, tapos yung mga local product po na naka-display ngayon sa Kadiwan din natin, ay direktang kinukuha mula sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. Kaya naman, ito ay 100% locally sourced. Tapos, dito po sa Palayan City at sa buong lalawigan ng Nueva Ecija, galing po sa mga magsasaka natin dito po sa Nueva Ecija. Sir, nakikita natin sa ating live na may mga tinuturong produkto ang ating Pangulo. Ano po ba yung mga produkto na pwedeng makita dito sa kadiwan ng Pangulo at itong sa pamimigay ng bigas? Yung kanina pong hinawakan ng Pangulo natin, yung black rice. Tapos makikita nyo po meron po tayong buriki ng sibuyas dyan. Kung mapapansin nyo po rin, kung nadalaw po kayo at na medyo nakita nyo po yung environment ng Palayan City, dito sa Gawing Farmers Plaza, nandito yung mga cold storages ng sibuyas ng lalawigan ng Nueva Ecija. We are the home of cold storages here. At yung yung mga itlogan na yan, galingan sa mga poultries and piggeries dito rin sa Palayan City kasi we are an agro-industrial thriving community here in Palayan. Sir, ano po ba yung mga produkto na pwede nating makita dito sa Palayan na makikita din po na binibenta dito sa kadiwan ng Pangulo? Aside from nabanggit ko po kanina, we have 5 major crops here. We have the sibuyas, calamansi, palay, mangga, yung mangga na isa sa mga sinusuportahan talaga kasi we have the Mango Growers Association dito. And even yung mais. Tapos yun nga, yung sibuyas na isa din sa mga pinagmamalaki natin. Sir, nakikita po natin na sinisimula na yung pagbibigay ng mga bigas. Sir, saan po ba nang galing itong mga bigas na pinamimigay ngayon? This initial sample po ng programa galing LGSF ay syempre personally funded po ng aming Mayor Vian Cuevas. Ito rin po ay galing po sa mga local farmers natin. Hindi lang po dito sa Palayan City, kundi po sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. At pagkatapos itong sample distribution na to, syempre mag-roll out na po yung mga possible roll out natin galing dun sa fund ng LGSF, yung binanggit ko po kaninang 5 million pesos and even the supplemental feeding budget na 2.7M. Sir, nabanggit po na simula pa lang ito. Ilan pa po ba yung inaasahan natin na mga katanggap sa mga susunod na rollout? In Palayan City, we have objecting for about 11,000 families dito sa Palayan City para mabigyan natin ng bigas o ng rice distribution na galing din sa mga magsasakang Palayano. Sir, para naman po sa mga nanonood na ating mga mamamayan ng Palayan, paano po ba sila magiging benepisyaryo sa mga susunod na distribusyon? Yes, sa mga gusto pong makakuha at mapasama sa magiging beneficiaries po ng ating rice distribution program, maaari po tayong mag-apply, lalong-lalo na po yung mga indigent families at yung mga nasa marginalized sector sa pamamagitan po ng City Social Welfare and Development Office natin. Mag-submit lang po tayo ng barangay clearance and certificate of indigency. Tapos, dadaan po kayo sa assessment at interview ng ating mga social workers. Ito po kasi ay bahagi ng ating mga direktiba ng ating Pangulo na mabigyan ng agarang tulong pagkain yung ating mga poorest of the poor, tapos yung mga marginalized sector natin, at yung mga informals, eto, katulad po ngayon yung mga beneficiaries natin, mga informal vendors po natin. Sir, gaano po makakatulong itong 10 kilong bigas para sa isang pamilya ng Palayanon? Ay malaking tulong po sa bawat pamilyang Palayano ito, lalong-lalo na po ngayon ay dumadanas tayo ng mga ng krisis. Apektado po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin. Yung 10 kilong bigas na yan, nakakabawas na yan sa kanilang lingguhang gastusin. Siyempre, nakakatiyak na may pagkain na sa bawat hapag, sa bawat table ng bawat pamilyang Palayano. Tuloy-tuloy po yung ayuda na yan mula sa LGSF at nagsisilbi ang safety net sa gitna ng mga pandaigdigang crisis natin. At ngayon naman po nakikita po natin, natutunghayan natin na sinisilip ng ating Pangulo yung mga produkto naman na binibenta dito sa kadiwa ng Pangulo. Sir, makikita po natin na iba't ibang, marami pong mga stalls na puno ng sariwang gulay, prutas at iba pang mga produkto na diretso mula sa ating mga magsasaka. Sir Marvin, ano po ba yung mga makikita na
mga binibenta po dito sa kadiwa ng Pangulo? Diyan po sa ating kadiwa ng Pangulo yan, hindi lang yan mga individual vendors natin. Kasama po yung mga organized farmers associations natin. Kung mapapansin nyo po yung mga value-adding products po nila, galing yan sa mga, syempre mga tira-tira nating mga vegetables na mga hindi po nauubos, vegetables and other products natin like mangoes, mga binavalue add nila. Yung mga farmers associations natin, nandyan po yung calamansi juice, yung mango juice natin. Kung makikita nyo po yan, andyan yung black rice natin, yung turmeric, andyan po yung soya powder, yan. Andyan po lahat ng mga value-adding products po nila na syempre gawang Palayan City. Yan. Ayan, mukha namang marami po ang nakikisali sa ating mga pa-picture ng ating Pangulo dito sa mga mamamayan ng Palayan. Sir, ano po ba yung sir nasabi ng mga na-interview natin kanina na hindi nga po ito ang unang beses na nagkaroon ng kadiwa ng Pangulo dito sa inyong syudad. Sir, base po sa mga previews sa mga nakaraang kadiwa ng Pangulo, ano po ba yung mga pinakapatok sa mga mamimili? Ano pong produkto yung pinaka-bestseller po? Siyempre, yung mga bestsellers po natin ay yung mga fresh vegetables natin. Galing siya, actually kahapon lang yan at kanina po yan, inane lang. Bigyan ko na lang din po kayo ng konting information kasi layunin po natin palakasin yung kakayahan ng mga magsasaka natin bilang mga negosyante na magbigay ng mga sariwa at abot kayang produkto na at suportahan ng lokal na ani nila. Siyempre, para din mapalakas yung food security habang binabawasan natin yung poverty rate, lalong-lalong na dito sa Palayan City. Sir, yan nga po, regular po nangyayari ang kadiwa ng Pangulo dito sa inyong lungsod. Gaano po kahalaga itong kadiwa ng Pangulo para sa mga mamamayan ng Palayan? Sobrang mahalaga po. Unang-una, for the farmers and for yung mga members ng kadiwa ng Pangulo natin, nagkakaroon sila ng direct market. Sa pamamagitan po ng paglapit natin, ibinibigay po natin sa kanila yung avenue through the city events at yung mga ganitong programa. Mailalapit po natin sila sa mga possible market natin na mabibili agad yung mga produkto po nila, yung ating mga local products made from Palayan City. Sir, pagdating naman po sa presyo, sir, ano po bang pinagkaiba ng presyo ng mga produkto na makikita dito sa kadiwa ng Pangulo kumpara po doon sa mga sa presyo naman na nabibili po sa palengke? Ma'am Liza, since ito ay direkta nga pong ani ng mga magsasaka natin, syempre mas mababa po yung presyo na to. Kasi pag pupunta po kayo sa normal na pamilihan natin, sa palengke natin, binabagsak po yan ng mga magsasaka dun sa mga negosyante natin sa palengke at mas tinataasan pa yung presyo. Dito, syempre pag dito na kayo bumili, bagong ani, fresh pa yung mga gulay natin, mas mababa yung price. Kasi directly sa farmers mo aanuhin, wala nang dadaanan pang mga negosyante. Yan. So, para sa ating mga consumer, mas nagiging beneficial po ba sa kanila na dito nabibili sa kadiwa ng Pangulo? Oo naman po. At the same time din, nalalaman din nila yung mga iba't ibang programa ng pamahalaan natin. Lalong-lalo na ngayon, nandito po ang ating Pangulo, nalalaman nila na marami palang mga inisyatiba at direktiba ang ating Pangulo. Lalong-lalo na din yung mga nasa lokal na pamahalaan, katulad po ng aming mayor, yung Mayor Viandre Nicole Cuevas. Pagdating naman po sa ating mga magsasaka, yan nakikita po natin na may mga iba't ibang klase ng gulay dito ngayon sa kadiwa ng Pangulo. Pagdating po sa kanilang mga magsasaka, paano po natutulungan ng kadiwa ng Pangulo ang kanilang kabuhayan? Paano sila natutulungan? Siyempre, unang-una sabi ko nga po, meron na silang direct market. So, yung kanilang ROI or kanilang return of investment, doon sa mga inaani nila, andun na agad. Nagkakaroon sila ng avenue para maibenta, mai-market, mai-promote, yung kanilang mga different products. Yan, mga katulad yan, yung nakikita po natin ngayon sa screen natin, na yung Pangulo, tinitignan yung isa, yan, yung pong, ano tawag dyan, Carnival dried mango. Tapos kasama po yun ng calamansi juice at mango juice natin. So, in that way, yung lokal na pamahalaan, through the directive of the President and the City Mayor, ay nailalapit natin sila sa mga target market nila at natutulungan silang maibenta at makahanap ng mga suppliers at buyers ng kanilang mga product. Daming pagkain, guys. Sir, pagdating naman po sa... Sarap yan. Dahil nga po regular po itong nangyayari sa inyong lungsod, may plano po ba na mas palawakin pa ito? Baka po mas dumami pa yung stalls o mas maging regular po? As part of the youth here in Palayan City po, nakita ko na talaga naman, lalong-lalo na as per coordination with the City Agriculture of Palayan City and with Mayor Vian, ang plano po nila ay magkaroon ng
rolling kadiwa. Lalo-lalo po yung pinuntahan po ng ating Pangulo ngayon, yung Palayan City Township, para po mas lalo nating mapalapit yung ating kadiwa sarap. ng Pangulo doon sa mga community na hindi, syempre, lalong-lalo na busy sila, hindi sila nakapunta sa mga kadiwa engagement. Mailapit natin sila through Shout out sa mga kadiwa taga-Palayan, rolling. Nueva Kadiwa rolling Ecija. na yun, Sarap ilalapit naman natin yan. sa kanila yung mga fresh vegetables galing sa ating mga farmers. Syempre, at the same time, yun pa rin, natutulungan natin yung farmer, and then nalalapit natin sa mga kababayan natin yung mga produktong May lokal ng pasalubong ang Palayan. Pangulo, guys. Sir, Siyempre ito meron na sa pong- kanya. Oh. ito pong tinitingnan Sarap. ng ating Pangulo. Ano pong Oh. produkto ito at paano po ang pag-supply ng products o ng raw materials nito para maging para mabenta dito sa kadiwa ng Pangulo? Yung iba po kasing mga raw materials nila, galing din yun sa mga ani nila eh. Sabi ko nga po, binavalue add lang nila. Katulad yan yung mga chips. Tapos yan may mga kakanin eh. Mga kakanin na ginagawa ng mga locals dito, yung bawat palayano dito sa lungsod namin. Mga gawang palayano lang yan. So dito lang din makikita po yan. Yung iba siguro, yung ibang mga ingredients and other raw materials na ginagamit nila para mabuo yung produkto ay galing dun sa ibang mga supplier nila. Pero yan, galing palayan po yan at gawang palayan talaga. Sir, pagdating naman po sa ating mga numbers, gaano na po karami itong natulungan itong kadiwa ng Pangulo dahil nga po regular na ginagawa nyo ito sa inyong lungsod? Marami na po, even yung ating mga mga young entrepreneur natin kasama din dito eh. Hindi naubusan lang daw sila ng supply kasi nga po lagian at regular po yung kadiwa natin. So lagi halos nakakaubos po sila. May mga dried flowers tayo dito, may yung mga crochet nila nauubos. Katulad hindi lang yung mga yan, yung mga entrepreneurs natin at mga local farmers natin. Andoon yung mga young entrepreneurs din natin na natutulungan at sobrang dami po dito po sa lungsod ng Palayan. So masabi natin, sir, na compared sa mga palengke, compared sa mga normal nilang binabentahan, mas nadadagdagan po ang kita nila kapag dito sila sa kadiwa ng Pangulo nagbebenta. Actually, kasi dito, pag sa kadiwa ng Pangulo, is dito sa local government po natin sa Palayan City, sa lahat ng event natin at sa lahat ng programa natin, na merong mga food traffic or engagement ng mga tao, ay ibinibigay sila dito. So lahat yon possible market nila. So syempre, mas malaki din yung kita nila dito kasi mas maraming mga pwedeng bumili ng mga local products na gawa nila. Nagbibiro pang Pangulo, guys. Ay, dami Sir, pa sa ano po ba yung lubong. expected na increase when it comes sa kanilang mga kita? Ano yung mga expected na increase po pag dito sila sa kadiwa ng Pangulo nagbebenta? Dito po mas organized. Kasi po sa kadiwa ng Pangulo, mas organized po yung mga bilihan natin. So nakakategory yung mga possible products na pwede nating i-feature. Tapos, syempre din, itong mga bumibili, makikita din nila yung mga iba't ibang produkto natin. So, sobrang laki po ng mga ina-expect na Dami pa sa lubong, magiging guys. return Sarap ng mga tinda ng ating mga local vendors or yung mga local farmers natin na miyembro ng ating kadiwa. Yeah. Sir, pagdating naman po sa ating mga mamimili, gaano po karami yung benepisyo Ang swerte na na. binibigay na kung dito sila sa kadiwa ng Pangulo na bumibili? Selfie Pero pa po po. syempre mas mababa ang presyo. Lalo na ngayon, no, napakataas na po ng mga bilihin natin. Mas mababa po yung presyo kasi nga direct po natin kinukuha doon sa mga farmers natin at mga vendors natin. Wala nang dinadaanan yung mga produkto natin. So, ibig sabihin, mas mababa yung presyo. Alam nyo, guys, pag nagpa-selfie ka sa Pangulo, ang laking, ang laking karangalan yun po, no? Pag nagpa-selfie ka sa Pangulo, ang laking karangalan talaga yan. Itatago mo yan ang habang buhay yung litrato niyong dalawa. Sa totoo lang. Kita nila na, may ginagawa pala ang gobyerno para po matugunan yung mga magkaroon ng agarang tulong sa pagkain ng bawat pamilya. Siyempre. Ayan, nakikita po natin na Pinaka-the best president sinisilip yan, ng eh. ating Pangulo itong Jo Marie Kamote Chips. So, nasabi yan kanina ng may-ari ng Jo Marie na naging malaking tulong talaga itong kadiwa ng Pangulo sa kanila. Kasi nga, mas naging doble yung kanilang mga kinikita dahil nga daw kapag nilalako lang nila yan sa labas, ay hirap na makabenta. Hindi katulad kapag sa kadiwa ng Pangulo ay mas malaki ang chance silang makabenta. Sir, pagdating naman sa mga gulay, gaano kahalaga itong kadiwa ng Pangulo para dito sa mga nagbebenta ng gulay dito sa Palayan? Ay, kasi yan, malaking tulong yan, lalong-lalo na dun sa mga small farmers natin eh. Yung mga ani nila ng pang-araw-araw, kasi lalo na sa bakuran lang nila din kinukuha yung ani nila na yan. So, agad-agad meron silang mga nagiging market, meron silang nagiging buyer dun sa mga inaani nila dun sa mga bakuran nila. Yan karamihan dyan halos, aside dun sa mga farmers association natin, yan ay Kadiwa mga ng Pangulo farmers pala natin yan. na merong tanim lang sa bakuran. So yan, naibebenta nila agad pag merong kadiwa ng Pangulo. So sobrang laking tulong po para sa kanila yon. At syempre, para sa ating mga consumer, fresh na fresh pa ang kanilang mga mabibiling gulay dahil nga, sabi nga ni Sir Marvin na
kahapon lang na pinitas itong mga gulay na ito. Sir, ito naman pong binebenta dito, itong sinisilip ni Pangulo. Ano naman po itong produkto na ito? Ayan, suso yan po. Yan suso, tsaka Suso. suso palipit. Kasi Ibibigay makita niyo sa po Pangulo, yung guys, natitinda na suso. yan, malapit yan sa mga Alam niya ilog kaya ang natin. kumain ng So yung ganyan? mga yan galing po sa ilog natin at kagabi lang yan kinuha po. Opo yung, Ay, hindi pala. lagi sila nagtitinda dyan. So isa yun din sa mga inorganize ng lokal na pamahalaan natin na mapasama sa kadiwa ng Pangulo. Kasi para magkaroon sila ng agad-agad na sure Oo nga, ibibigay sa Pangulo yung sure suso, buyer guys. or sure market Alam niya through kaya ang this kumain kadiwa yan. ng Pangulo. Ayan. Sir, last na lang siguro. Sir, ano po bang sa mga susunod po na saan po ang mga susunod na kadiwa ng Pangulo dito sa Palayan para po malaman natin mga mamamayan kung saan po sila pwedeng bumili na magkakaroon po ng kadiwa ng Pangulo. Most probably po, meron po tayo every week na People's Day kung saan binababa po ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Palayan ang bawat programa at project po at serbisyo po ng local government unit of Palayan City sa bawat barangay natin. Bigyan ko na rin po kayo pala ng isa pang information. Sa People's Day po namin, bumibili po ang ating LGU ng mga gulay sa ating mga local farmers at ipinamimigay doon sa People's Day natin yung mga nag-a-avail ng mga benefits, ng mga services at ng mga programs ng government natin bawat barangay. Every week po yan. So every week kasama po natin ang kadiwa ng Pangulo. Sir, bukod dito sa pamimigay ng bigas at kadiwa ng Pangulo, ano po ba yung mga proyekto ng inyong lungsod na nagbibigay ng agarang tulong at serbisyo dito sa ating mga agricultural sectors? Kung mapapansin nyo, syempre po, di ba, aware naman po tayo na meron po tayong crisis ngayon, global crisis ngayon. Dito po sa Palayan City po, last month lang, nung nagkaroon ng global crisis, nagkaroon agad ng fuel subsidy yung ating mga agri-workers. Syempre, pinuntuhan agad yun ng local government natin na sila, lalong-lalo na sila yung mga nasa farm, mga farmers natin, ay nabigyan ng fuel subsidy. Yan, dahil nga po sa nangyari nga pong sigalot doon May sa gulay pang Pangulo, Middle East guys. ay nagkaroon nga May ng gulay. fuel crisis. At ito nga ay may tulong na nakuha ang ating mga agri-workers. So sir, para na naman po sa kaalaman ng ating mga mamamayan ng Palayan, paano po sila makakabili o makakapagbenta dito sa kadiwa ng Pangulo? Dito po maganda po sa Palayan City ang ating mga vendors and even ang ating kadiwa ay sobrang organized. Sa kadiwa po, ang nag-handle po niyan ay ang ating local agriculture natin. Sige. Siyempre dun sa mga local vendors din naman natin ay meron tayong sa levy po. Pagkataon niya, no, magsumbong kayo sa Pangulo Ayan. sa mga problema Ito niyo. pong Di ba, guys? Ito pong pamimigay ng bigas at ang kadiwa ng Pangulo ay hindi lamang po Wow. hindi lamang po ito simpleng pagtulong, hindi lang po ito simpleng mamimigay ng bigas. Ito po ay bahagi ng mas malaking layunin ng pamahalaan na mapagaan ang buhay ng bawat Pilipino at matiyak na sapat at abot kayang pagkain sa hapagkainan. Ito ay hindi lamang simple mamimigay ng tulong, kundi isang konkretong hakbang upang matiyak ang seguridad sa pagkain, lalo na sa gitna ng epekto ng sigalot sa kanlurang Asya. Sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo, panalo ang lahat. Ang magsasaka dahil mas kumikita sila at ang mamimili dahil mas mura at mas sariwa ang kanilang nabibili. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw. So nakita niyo mga kababayan ang kanyang activities kahapon, no? Diyan sa Palayan, Nueva Ecija. Wow. Ang dami niyang pasulubong kaya. 'Di ba? Kumikita yung mga magsasaka, talaga naman yung mga ganyang klaseng leader, di kalidad, 'di ba? Alam niya ang problema ng mamamayang Pilipino. So napaka-overwhelmed talaga yung kanyang pamumuno. Napakagaling niya, as in. Sa mga ibang admin, walang ganyan. 'Di ba? Sarap naman yan, guys. Shout out sa mga taga-Palayan, Nueva Ecija. Sana all. Hindi lang yan, mga kababayan. Pakinggan natin yung mga sinasabi ng ating mga kababayan dito. Tungkol dito sa pagdalaw ng Pangulo. Eto na. Wow. Napakalaking bagay na makatanggap kami ng 200,000 para sa aming barangay. Ito ay Sarap? una, napakalaking bagay na makatanggap kami ng 200,000 para sa aming barangay. Ito ay malaking tulong para sa mga estudyante na kapos-palad na makapagtapos sa kanilang 4th year. Yung aming mga daanan para din makongkreto din. At higit sa lahat,
yung street lights din na kasama na rin yung mga CCTV. Malaking bagay ito sapagkat mayroong kasing daanan papunta sa farm to market road na kung saan ay napakadilim para sa safety na rin ng mga dadaan. Maraming salamat po sapagkat sa pagkakataong ito, hindi na dumaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ramdam po namin yung pagmamahal ninyo, President BBM, kung saan kami po ay dumiretso na po sa bawat punong barangay. Gagamitin po namin na initial yung 100,000 para po sa educational assistance, para po sa mga mag-enroll ng fourth year college, para po magamit nila sa kanilang mga pag-aaral. Kung 100,000 na naiiwan na para po dun sa barangay, ay ilalagay naman po namin sa pangangailangan ng aming barangay, katulad po ng e-bike. Kasi po malalayo po yung aming mga lugar na minsan kanilang iniikutan at nang hindi na rin po sila gumamit ng fuel or gasolina. Salamat po ng marami sa ating mahal na Pangulo na yung pong programang ito ay mararamdaman na po namin ng mga barangay captain at ng mga namumuno sa bawat barangay. Minsan magsasain kami, yung pong umaga namin, tanghalian na. Yan lang. Hindi na po nakakagdagan yun. Basta yung amusan na namin, tanghalian na yun. Kung may matitira man po, dadagdagan na namin ng konting pagsain para madagdagan namin. Malaking bagay po ito dahil sa totoo lang po, ma'am, yung pagpunta ni mahal nating presidente rito sa Palaya at agarang pagtulong, napakalaking tulong po ito para sa amin po mga vendors na halos ganun lang ang kinikita. Kung lang po yan, yung 10 kilo po na yan, halos aabutin na po sa amin ng 10 araw yan. Kami po ay nagpapasalamat sa agaran niyo pong pagtulong sa amin dito sa Palayan. Maraming salamat po, mahal naming presidente. Dati po yung mga customer namin, dati po 1 kilo halimbawa na 1 kilo halimbawa sibuyas, halos nahahati lang po yung binibili. Yun po yung malaking epekto po sa amin. Malaking kabawasan din po sa kita namin. Ang ginagawa po namin para po kami, ma-avail po namin talagang pangangailangan lalo namin sa bigas. Ang Pangulong Bongbong po kasi meron po siya binigay na 20 per kilo. Kung ano po yung kinakain namin nun, pati sa bigas, susuportahan dahil po doon sa binigay po ng ating Pangulong Bongbong na 20 pesos lang po ang per kilo. Malaking ano na po yun sa amin kasi lalo, depende po yung po sa pamilya, pero sa akin po, solo parent po ako, apat po kami sa pamilya. Yung pong 10 kilong bigas, ma'am, yun, ano na po, kahit mga 8 to 10 days na rin po namin yun. Napakasaya po ng aming lugar na madadalaw niyo po at yung tulong pong bibigay niyo sa amin, napakalaking bagay po para sa amin. Mas malaki po kita po namin sa Kadiwa po, kaysa sa Palaya. Kasi mas marami po yung tao. Maraming salamat po sa Pangulo po natin. Malaking tulong po kasi nakakapagtinda kami ng hindi ganun kalaki ang expenses namin. Nakakapagtinda kami sa mall ng libre dahil subsidized kami ng government, DA department. Sila ang gumagastos lahat ng mga accommodation namin, libre ang pagkain namin, pati ang venue namin, sila ang bumabayad. Wow. Malaki po kasi maganda ang nagiging benta namin kasi tinatangkilik ng tao ang kadiwa ng Pangulo. Pag sinabing kadiwa ng Pangulo, Mura. Mura ang mga bilihin. Kaya tinatangkilik kami ng tao. Correct. Nagpapasalamat po kami sa mga kawani ng gobyerno na nag-aasikaso ng kadiwa ng Pangulo at kay Pangulong PBBM. Nagpapasalamat po kami kasi inilunsad niya ang programang ito para sa aming mga maliliit na negosyante. Malaki ang naging tulong sa hanap buhay namin, sa kabuhayan namin. Oh, yun, mga kababayan, narinig nyo? Palibre nga 10 kilong bigas. Wow. Plus yung 24 kilong bigas dyan sa Kadiwa. Naku, solid na solid talaga. Oh. Very affordable. Lalo na pag may trabaho ka. Ay, naku po. Ang sarap naman yung mga tinda nila. Ganun dapat ang leader, guys. 'Di ba? Yung mga ganyang klaseng pambihirang skills or pag-iisip para sa ating mamamayang Pilipino. Wow. The best talaga ang Pangulo sa totoo lang. Yung mga ganyang klaseng idea. Wala yan si Sara. Totoo yun. Sa next administration, kung mayroon man na mga ganyan, siyempre, nagagaya nila kay Pangulong Marcos Jr., which is maganda naman po yun. Diba? Ganda ng mga pagagandang programa ng Pangulo, diba guys? So, the best president forever. Nako, abangan nyo po ang Pangulo sa mga lugar nyo guys. Ayan. Sa Kadiwa ng Pangulo, ilulunsad niya yan. At tama yung sinabi ng Ali kasi pag sa Kadiwa ng Pangulo, very affordable dahil mura guys kaysa kumpara mo sa labas.
Kung bawat lugar ay may kadiwa ng Pangulo, baka malulugi yung palengke. But anyway, siyempre guys, yung 20 per kilong bigas, ay napakalaking tulong kaya yun. Yung per kilo, ay 20 per kilo ng bigas ng DE, ay nako, napakasarap yun mga kababayan, sa totoo lang. Taliwas doon sa mga paninira ng mga anti-Marcos. Grabe, di ba? Kung yung kapwa mo Pilipino, no? Hindi sila masaya. Maganda yung ginagawa ng pamahalaan, pero patay mali pa rin sila. But anyway, wala na tayong pangpakialam sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Well, ang Pangulo naman guys, wala naman political color. Pagdating sa kadiwa, lahat naman pwede bibili, no? Para sa mamayang Pilipino po yan. Walang exemption dyan, kundi para sa lahat. Anumang kulay ka, for all naman talaga yan. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Follow me and likes. Bye everyone, there's more.